Alam niyo ba kung saan nanggaling ang pangalan ng Pilipinas? Malacanang. Sa Spain daw, tama. Dahil si Magellan ay dumating dito noong ang hari ay si King Philip II. Ang problema, si King Philip II, alam niyo ba kung paano namatay? Namatay si King Philip II sa sakit na syphilis. So tayo ba ay pinangalan kay Felipe? O pinangalan tayo sa syphilis? Dahil sa matinding karamdaman ng ating bansa ngayon, mas palagay ko na tayo ay pinangalan sa syphilis. Syphilis Islands. Pero bago magdating si Magellan dito, naligaw muna sila sa bandang Marianas at yan daw sa bandang Samar area na yan. Ang unang pangalan binigay sa Pilipinas ay Ladrones Islands. Alam niyo ba yun? Isla ng mga magnanakaw. Dahil nung dumating ang mga Espanyol, alam niyo naman, mahilig sila mag-iinuman dahil sa lamig sa kalagatan, mahilig sila mag-iinuman ng kaunting alak, nalasing sila. Pag-gising nila, wala na silang cellphone. Nanakaw! Kaya, galit na galit yung mga Espanyol ang tinawag sa atin, Ladrones. At yan ngayon ay pinangangatawanan ng ating Kongreso. Kongreso de los Ladrones. One-tenth ng ating pondo na lamang ang natitira, mga kabansa. Kapagkat April pa lamang pala, nirelease na nila ang 2/3 ng 2025 budget. So, 3 weeks pa lang, wala na palang pera ang gobyerno. Kaya sinasabi ko sa akin, lahat ng aking vlog ngayon, lahat kayo nakikinig sa akin, lahat kayo nanonood sa akin, maghigpit na kayo ng sinturon dahil sa kahirapang napipinto for the rest of the year. One-tenth na lamang ang budget natin ang natitira. Kaya kung hindi pa aaksyon ng Korte Suprema within the next week, wala na ho aabutan ang Chief Justice of the Supreme Court dahil nailabas na nila ang pera sa National Treasury. Ganyan kagaling ang mga Ladrones, ganyan kabagal ang ating justice system. Kesyo pagsusumitihin pa raw ang Kongreso ng mga papeles ay huli na ho ang lahat. At para itago ang kapalpakan na kanilang ginagawa sa ating lipunan, sa ating gobyerno, kung ano-anong naratibo ang ginagawa nila. Nagreklamo mga kabansa
ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dahil nung magpadala sila ng aeroplano sa Bajo de Basitlok, Panataksyon, o Scarborough, mamili na kayo kung ano gusto niyo itawag, ay sinagitsitan sila ng isang helicopter ng China na umabot lamang sa 3 metro bubunguna sa aeroplano nila. Alam niyo sa kain? Hindi ho sibuyas, hindi kamatis, hindi isda. Yan po ay aeroplano ng Department of Agriculture. Ang sakay ho, mga foreign media representatives. At ang sabi, pinuguri na naman tayo ng China Pagtingin na. dahil halos magkain na kami. Kailan daw? Ang tanong, ano ang ginagawa ng isang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na aeroplano sa ibabaw ng teritoryo ng Scarborough Shoal? Eh sa pagkatanda ko po, noong pang 2012, ay inabandona ng Pilipinas ang Scarborough Shoal. At ito ay iniwan na sa kontrol ng mga Chino. In fact, 2 years ago, mismong si Commodore Carrera ng Philippine Coast Guard ang nagsabi that the Scarborough Shoal is now in the total control of China. So anong ginagawa ng BFAR plane sa taas ng teritoryo ng China? At pag sila'y tinaboy, sila pa ang galit. Inulit na naman sa Spratly Islands. 2 days ago, tinaboy na naman sila ng China. Alam po ninyo, ginagawa tayong gago. Ginagawa tayong mga idiota. Ginagawa tayong mga mangmang ng ating kadalang-dalang na Commodore J.